Ang pagpapatuloy, matatandaan na nawalan ng malay si Yen Lang sa ginawang huling atake ni Joyok. Sa paggising nito ay agad niyang napagtanto na muli na naman siyang natalo sa binata. Agad namang winika ng ating bida na medyo matibay din pala ito dahil ang akala niya ay bukas pa siya gigising. Inis naman sinabi ng dalaga na hindi niya alam kung nilalait o pinupuri siya nito. Muli namang pinaalala ni Joyok sa dalaga ang usapan nila na kapag natalo ito ay magiging isa niya itong disciple. Winika ni Yen Lang na nais niya sanang labanan muli ito gamit lamang ang pisikal na lakas, subalit sa tingin niya ay wala pa din mababago sa resulta, kaya't pumapayag na siya na maging kanyang disciple. Sabay masayang winika sa binata na ang ibig sabihin ba nito ay siya ang kauna-unahan niyang disciple, na mabilis namang itinanggi ng binata. Nagtataka naman tanong ni Yen Lang kung hindi siya ang nauna ay may tinitraining din ba ito sa middle school, ngunit muli lamang itong tinanggi ni Joyok, dahil hindi niya masabi dito na marami na siyang naging disciple. Bigla namang winika ni Arin kay Yen Lang na tama ang sinabi ni Joyok dahil bago pa man siya dumating dito ay nagtitraining na sila kaya't siya ang unang disciple nito sabay tawag ditong pusa. Ngunit sa isip-isip ng ating bida na maging siya ay hindi rin ang una, subalit hahayaan na lamang niya kung anong gustong isipin nito. Sa narinig ni Yen Lang na tinawag sa kanya ni Arin ay nagalit ito at winikang sino sa tingin niya ang tinatawag nitong pusa, at isa pa ay Yen Lang ang pangalan niya kaya't wag ito magbibigay ng palayaw sa kanya. Tugon naman ni Arin na bakit ito magagalit kung maganda naman ang palayaw na iyon. Habang nagsasabong ang dalawa ay nakatingin lamang sa kanila si Joyok, at kakaiba ang kanyang pakiramdam na para bang bumalik siya sa nakaraan, dahil madalas din mag-away ang kanyang mga disciple sa nakaraan niyang buhay. Matapos nito ay pinatigil na ng binata ang dalawa at winika kay Yen Lang na total si Arin naman ang nauna niya turuan sa kanila ay ituring niya itong kanyang senior. Sabay wika naman nito kay Arin na siguraduhin nito na tutulungan niya ang kanyang junior sa pag-eensayo. Dahil sa narinig ay masaya ang dalaga na kinikilala siya ng ating bida na una niyang disciple, sabay paasar na winika nito kay Yen Lang na pinapatawad niya na ito bilang kanyang senior, na labis nitong kinainis. Winika ng ating bida kay Yen Lang na sapat na ang ginawa nila ngayong araw at magpahinga na ito dahil may natamo pa itong pinsala. Subalit tugon nito na saan siya magpapahinga, dahil pumunta lamang siya sa Korea para lamang labanan ang binata. At isa pa ay nang tinanong niya si Ryan kung paano niya mahahagilap ang ating bida ay sinabi lang nito na pumunta lamang siya sa Valhalla. Dahil sa mga narinig ay parang sumakit ang ulo ni Joyok sa sobrang simple nito mag-isip. Kaya't sinabi niya na lamang dito na mayroon siyang ekstrang silid sa dormitoryo, at kung nais nito ay maaari niya itong gamitin. Nang marinig ni Arin ang winika ng binata ay tila ba siya ay nabahala, at winika kay Yen Lang na hindi niya talaga gusto ang mukhang pusang ito, dahil dito ay nagsimula na namang magtalo ang dalawa. Habang naglalakad si Joyok pabalik ng dormitoryo ay inis na inis ito dahil hindi niya nagawa ng maayos ang kanyang pag-eensayo dahil nagugulo siya ng dalawang nagtatalo. Subalit sa kabila nito ay sigurado siya na ang dalawang iyon ay magiging mabuting disciple, habang si Soyeon naman ay kailangan munang mag-focus sa physical training, kaya't matatagalan pa bago niya ito maturuan pagdating sa espada. At si Seyok naman ay patuloy lamang sa pag-eensayo mag-isa. Kaya't ang dalawa lamang ang maaari niyang makasama sa pagpigil sa paparating na kalamidad, habang abala ang ating bida sa pag-iisip ay biglang tumawag sa kanya si Adelia. Winika nito na napatawag siya upang ibalita na natapos niya na ang proseso sa donasyon at maging ang iba pang hiniling nito, kaya't nais niyang malaman kung may iba pa ba itong nais ipagawa sa kanya. Naalala naman ni Joyok na kailangan niya ng kasama sa pagdating ng kalamidad, kaya't sinabi niya kay Adelia na nais niyang maghanap ito ng mga contractor, dahil may mangyayaring kalamidad sa paparating na 3 buwan. Nagulantang naman ang clan head nang marinig ang winika ng binata, kaya't tinanong niya ito kung paano niya ito nalaman, ngunit sinabi ni Joyok na hindi na niya kailangan malaman kung sino ang nagsabi sa kanya nito,
pero ayon sa impormasyon ay mangyayari ito dito sa South Korea. Agad naman itong naunawaan ng babae at winika na ngayon mismo ay sasabihan niya na ang ibang contractor at maging ang guild sa Korea. Paalala naman ni Joyok na siguraduhin lamang nito na palihim lamang niya itong gagawin. Nahihiya namang sinabi ni Adelia na kung maaari bang ipagbigay alam ng binata sa kanilang constellation na ginagawa nila ang lahat upang matuwa lamang ito. Nagtataka namang tanong ng ating bida kung natutulog pa rin ba ang kanilang constellation. Kinumpirma naman ito ni Adelia at winikang sinusubukan niyang makipag-ugnayan dito subalit hindi pa rin ito tumutugon. Dahil sa narinig ay nagtataka si Joyok at napapatanong sa sarili kung hindi pa rin ba sapat ang isang araw para lamang mabawi ng isang constellation ang kanilang kapangyarihan. Winika na lamang niya kay Adelia na wag ito mag-alala at sasabihin niya na maganda ang kanyang pinapakitang trabaho. Sa sumunod na araw sa Valhalla Gym, abala ang ating bida sa pag-eehersisyo, kasama si Arin at tila ba ang mga ito ay kalmado lamang sa pagtakbo, habang si Yen lang naman ay hingal aso na at nais ng sumuko. Nang matapos ito ay agad sumalampak ito sa sahig dahil sa sobrang pagod. Winika nito kay Joyok na pakiramdam niya ay mamamatay na siya. Sinabi naman ng binata na napabilib siya dito dahil ang akala niya ay mahihimatay na ito. Winika naman ni Yen lang na hindi lang naman puro kalokohan ang pinaggagawa niya sa White Lotus. Dahil sa narinig ni Joyok ay naisipan niyang mas bilisan pa ang kanilang pag-eensayo dahil malakas din naman ang stamina ng dalaga. Nang biglang may isang babaeng dumating at tinanong kung kasama ba nila si Yen lang, nagtataka si Joyok kung sino ito dahil may pagkakahawig din ang babae kay Yen lang at Ryan. Nang makita ng babae ang dalaga ay winika nito na bilang kanyang ina ay bakit hindi man lang ito nagpaalam sa kanya na pupunta siya dito sa Korea, ngunit galit na winika lang ng dalaga ang pangalan nitong Yeonhwa. Dahil sa narinig ay sinabi ni Joyok na ang akala niya ay ang ina ni Yen lang ay si Ryan Soul na head ng White Lotus Institute, kaya't nagpakilala ang babae na siya ay si Yeonhwa Soul ang head ng Snow Soul Clan, at siya ang ina ni Yen lang, at ang head ng White Lotus Institute na si Ryan ay ang nakababatang kapatid niyang babae. Subalit nagtataka siya kung bakit hindi sinabi ni Ryan na nakalabas na ang dalaga sa White Lotus Palace. At ngayon naman ay pinadala niya ito dito sa Korea, ngunit tatanungin niya na lamang ito pagbalik nila, sabay winika kay Yen lang na kailangan na nitong bumalik sa White Lotus Institute. Ngunit galit na winika ng dalaga na bakit siya sasama dito, dahil wala naman itong pakialam sa kanya ng mga panahong nabubuli siya at nang nagkulong siya sa palace, kaya't maaari na siyang umalis mag-isa. At tigilan na rin nito ang pag-asta na parang naging mabuti siyang ina sa kanya. Paliwanag naman ng babae na inabando na lamang niya ito dahil sinusunod lamang niya ang utos sa kanya ng kanilang constellation, kaya't dapat ay alam niya ito, subalit sinabi ng dalaga na kahit kailan ay hindi naman niya ito sinabi sa kanya at nalaman niya lang ito dahil narinig niya ang mga tsismosa nilang katulong. Winika ng babae na hindi na mahalaga kung paano niya ito nalaman, ang mahalaga ngayon ay kailangan niyang bumalik sa White Lotus dahil ito ang utos ng kanilang constellation. Dugtong pa nito na ito na din ang kanyang pagkakataon upang mabawi niya ang katayuan sa clan na kasama ang kanilang constellation, sabay wikang huwag niyang subukan na ipahiya siyang muli sa ibang tao. Dahil sa narinig ay nagulantang si Yen lang sabay tinanong kung ito ba ang dahilan kaya ba nito ilang beses na ninais palabasin siya sa loob ng White Lotus Palace, na mabilis kinumpirma ng babae. Labis ang galit ng dalaga sa mga nalaman, sabay winika kay Yeonhwa na umalis na ito dahil nakakaistorbo lamang siya sa mga nag-eensayo, at pinaalala niya dito na nasa Valhalla siya kaya't huwag nitong subukan na gumawa ng gulo. Mayabang namang winika ng babae na kaya hindi siya nagdala ng gwardya ay para magawa niya ang gusto niya nang walang iniintinding ibang makakakita, sabay nagpalabas ito ng mana sa kanyang palad, at mabilis na inatake si Yen lang dahilan ng pagtalsik nito. Subalit mahusay na nasalag ng dalaga ang kanyang surpresang atake gamit ang mga braso nito,
Dahil dito ay mabilis na sumugod si Yenlang sa babae, at pinaalala niya dito na minsan na niyang natalo ito nang naglaban sila kaya't hindi niya ito uurungan. Kasabay nito ay nagpakawala ng isang malakas na suntok ang dalaga, ngunit wala itong kahirap-hirap na sinalo ni Yonhwa at winikang mas lumakas ito at mukhang nag-eensayo din ito kahit papaano sa White Lotus Palace. Sinabi ng dalaga na nagpakahirap talaga siya mag-ensayo para hindi na siya maliitin ng mga ito. Tugon naman ni Yonhwa na kung ganun ay umuwi na siya dahil kulang pa siya sa training. Sabay malakas nitong pinilipit ang braso ni Yenlang dahilan upang mapaangat ito at mawala sa balanse. Dahil sa nangyari ay nagtataka si Yenlang kung paano biglang lumakas ang babae, ngunit bago pa man siya bumagsak ay nagpakawala siya ng malakas na sipa upang makawala sa pagkakahawak sa kanya ni Yonhwa, at sa pagbagsak ay muli itong sumugod upang umatake. Dahil sa mga nasaksihan ay nabahala si Arin at winika kay Joyok na kung hindi pa ba sila tatawag ng mga instructor para pigilan ang dalawa, ngunit sinabi ng ating bida na lalo lamang magkakagulo kapag tumawag sila ng mga guro, at isa pa ay hindi niya kursunada ang pag-uugali ng babaeng iyon. Maging si Arin ay sumang-ayon sa mga pahayag ng binata. Naaawa siya kay Yenlang dahil naalala lamang siya ng kanyang ina dahil may kailangan ito sa kanya. Habang patuloy naman ang laban ng dalawa ay kinukumbinsi pa din ni Yonhwa ang dalaga na sumama na lamang ito nang hindi na siya masaktan, subalit walang kabalak-balak sumama si Yenlang dito at sabay nagpakawala ng isang malakas na tadyak na tumama sa sikmura ng babae. Ngunit ang ginamit niyang paang pang-atake ay bigla na lang nabalutan ng yelo, dahil napansin ni Yonhwa na nabigla ang dalaga sa ginawa niya ay winika niya dito, na malamang ay ito pa lamang ang unang beses na nakita niya ang teknik niyang ito. Dahil ito ay kapangyarihan ng kanilang constellation na kilala sa tawag na The King in the Deep Snow, maaaring pag sumama siya sa kanya sa Snow Soul Clan ay may pagkakataon siyang makamit ang kapangyarihang ito sa pamamagitan ng paggawa ng kontrata sa kanilang constellation. Napagtanto naman ni Yenlang na kaya pala mas lumakas ito kaysa nang huli sila nagharap ay dahil nanghiram ito ng kapangyarihan sa constellation. Winika ng babae na ang lahat ng clan ay natural lamang na sambahin ang kani-kanilang constellation dahil sa kapangyarihan na ipinagkakaloob nito. Sabay seryoso nitong sinabi kay Yenlang na isang beses na lamang niya ito tatanungin, at iyon ay kung sasama ba siya ng kusa pabalik sa Snow Soul Clan o kailangan niya pa itong kaladkarin, ngunit sa kabila ng mga pinagsasabi nito ay mariin pa rin siyang tinanggihan ng dalaga. Dahil dito ay mabilis na sumugod si Yonhwa at agad itong napunta sa harapan ni Yenlang, napagpasyahan nitong durugin na lang ang braso ng dalaga at sa ganitong paraan ay baka sakaling magbago ang isip nito. Subalit bago pa man niya ito maituloy ay agad na siyang napigilan ni Joyok, sabay galit na winika kung balak ba talaga nitong putulin ang braso ng sarili niyang anak. Tugon naman ni Yonhwa na walang pakialam ang binata kung sa paanong paraan niya naising disiplinahin ito dahil ito ay problema ng kanilang pamilya. Dahil sa pahayag ng babae ay naalala ng ating bida ang hangal na si Jin Jian, sapagkat parehas na parehas ang sinabi nito bago ang sakuna sa kanilang buhay. Napapaisip si Yonhwa kung paano nasalag ng binata ang kanyang pinakawalang atake nang hindi man lang nagyelo ang paa nito, at nakapagbigay ito sa kanya ng pinsala sa kabila ng kanyang atake na may nakapaloob na kapangyarihan ng kanilang constellation. Kaya't labis ang kanyang pagtataka kung may kakayahan ba ito na labanan ang isang contractor na mas malakas sa kanya. Agad namang ipinag-utos ni Joyok kay Arin na tulungan na muna nito si Yenlang at lumayo muna sila dito. Ngunit tinutulan ito ng dalaga at winikang nais niya ding makipaglaban at isa pa ay problema ito ng kanilang pamilya. Winika ng ating bida na alam niya na problema nila ito. Subalit sa kalagayan ng dalaga ay hindi nito magawang maramdaman ang kanyang paa, kaya't bilang kanyang master ay hindi lang siya manonood habang pinuputulan ng braso ang kanyang disciple, dahil sa winika ni Joyok ay wala nang nagawa ang dalaga at napabilib na lang sa prinsipyo na mayroon ito. Sinabi naman ni Yonhwa na paano naging master ni Yenlang ang isang estudyante,
At sa pagkakatanda niya ay nakiusap lamang si Ryan na ilabas nito ang dalaga sa White Lotus Palace, subalit ngayon ay umaakto na itong master, hindi niya lubos maisip kung ano pa ang sunod na gagawin nito. Winika ng ating bida na nagkataon lamang na pareha sila ng interes sa isang bagay. Sinabi ni Yeonhwa na kung ganon ay nais niyang makita kung gaano kahusay itong master. Mabilis itong sumugod kay Joyok, habang ang binata naman ay abala sa pag-iisip na hindi siya maaaring direktang tamaan ng atake, dahil ang pagsalag nito ay kumukonsumo ng mataas na mana, kaya't ang tanging magagawa niya sa ngayon ay iwasan ito at maghintay ng tamang pagkakataon. Dahil sa mga ginagawang pag-iwas ng ating bida ay nagresulta ito ng pagyayelo ng mga gamit sa paligid, kaya't napagtanto ng binata na may kakayahan itong pagyaluhin ang isang target kahit hindi niya ito nahahawakan. Hindi pa man natatapos ang laban ay winika ni Joyok sa babae na siguraduhin niyang babayaran niya ang mga equipment na napinsala. Tugon naman nito na wag itong mag-alala, siya na ang bahala dito kung magagawa nitong manalo sa kanya. Sabay mabilis itong nagpakawala ng isang atake na patungo sa mukha ng binata, ngunit dahil ayaw na ni Joyok na dumami pa ang gamit na masira ay sinipa na lang niya ang kamay nito, at agad na pamwesto para maghanda ng isang atake, na labis ikinabahala ng babae. Kasabay nito ay nagpakawala ang binata ng isang malakas na suntok sa sikmura nito, dahilan upang matuto itong lumipad. Nang makita ang nangyari ay nagulat si Arin at Yenlang, dahil kapansin-pansin ang laki ng diferensya ng lakas ng dalawa, at kahit na si Yeonhwa ay may kapangyarihan na natanggap sa Constellation ay nagawa pa din itong talunin ni Joyok. Nang matauhan ay winika ng babae, na ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit pumayag si Yenlang na maging master ito. Gayunpaman ay kahit na anong mangyari ay kukuhain pa rin niya ang dalaga upang iuwi sa Snow Soul Clan. Dahil ito ang utos sa kanya ng kanilang Constellation, mabigo man siya ngayon na iuwi ang dalaga ay may ibang miyembro naman ng clan ang darating upang kuhanin ito. Pasigaw naman winika ni Yenlang na hindi ba kinukonsidera ng mga ito ang kanyang mga nararamdaman. Ngunit mariin na sinabi ng babae na ang utos lang ng Constellation ang mahalaga, at ang pagsunod dito kaya umiiral ang kanilang clan. Dahil sa narinig ay nagulat si Yenlang dahil kakailanganin na naman niyang manakit ng miyembro ng kanilang clan, at sa sobrang dismaya sa mga narinig ay napaupo na lamang ito at pasiga na winika na tigilan na nila siya. Maging ang ating bida ay nagiinit ang dugo sa mga pahayag ng babae. Kaya tinanong nito si Yeonhwa na kung ano ang kailangan niyang gawin upang makita ang kanilang Constellation, na labis ipinagtataka ng babae. Dahil napag-isip-isip ng ating bida na hindi titigil ang Constellation hanggat hindi niya ito nabibigyan ng leksyon, winika ng babae na may gulat sa mukha na nais ba talaga nitong atakihin ng direkta ang kanilang Constellation. At isa pa ay ang pagtawag sa isang constellation ay nangangailangan ng maraming mana upang magawa ang sanctification, kaya't walang hangal sa clan nilang mag-aaksaya ng maraming storage stone para lamang sa ikapapahamak nila. Subalit winika ni Joyok na mayroon pang isang paraan at iyon ay kailangan niya lang ng direktang mahawakan ang kanilang divine artifact at tumawid sa mental realm. Dahil sa narinig ay napahanga si Yeonhwa sa taglay na kaalaman ng binata sa artifact para sa edad nito, subalit alam ba nito na kapag pumasok siya sa mental realm ay nangangahulugan na maaaring gamitin ng Constellation ang buo nilang kapangyarihan. Ngunit walang kakaba-kabang winika ng binata na alam niya ang mga bagay na iyon. Dahil nakita ng babae na porsigido ang binata ay sinabi nitong maghintay lamang ito, dahil hindi lamang siya ang maaaring magdesisyon sa bagay na iyon, sa loob ng isang linggo ay magpapadala siya sa ating bida ng isang imbitasyon sa Snow Soul Clan, at habang naghihintay sila ay makakasigurado ito na walang pupunta sa Valhalla upang manggulo sa kanila. Sabay wika kay Joyok na ano naman ang gagawin niya kapag natalo siya ng Constellation, dahil ang ibibigay nilang oportunidad dito ay malaking kawalan sa kanila kung wala naman silang mapapala.
Matikas namang sinabi ng ating bida na kapag siya ay natalo maaari nilang gawin ang lahat ng gusto nila sa kanya, subalit kapag siya naman ang nanalo ay huwag na nilang subukan pakialamanin si Yen Lang dahil siya na ang bahala dito, na labis ikinagulat ng dalaga. Nayabangan naman si Yeonhwa sa winika ng binata dahil masyadong mataas ang kumpiyansa nito sa sarili. Kasabay nito ay nagpasya na siyang umalis upang asikasuhin ang napag-usapan nila ng binata. Sa Valhalla Dormitory, dinala na ni Joyok si Yen Lang sa kanyang silid na gagamitin habang mananatili siya dito sa Valhalla. Nabighani naman ang dalaga sa ganda ng silid dahil hindi ito mukhang dormitoryo kundi isang apartment. Kaya't tinanong niya ang binata kung maaari ba talaga siyang manatili dito. Kinumpirma naman ito ni Joyok dahil dito sana siya pinapalipat ni Instructor Igol, subalit tinanggihan niya lamang dahil mas komportable na siya sa kanyang dormitoryo. Dahil sa kabaitan sa kanya ng binata ay tinanong ni Yen Lang kung bakit ginagawa niya ito para sa kanya, dahil nang sumugod sa Valhalla si Yeonhwa ay maaari naman siyang magbulag-bulagan na lang. Paliwanag naman ng ating bida na ang unang dahilan ay isa niya itong disciple at isa pa ay ayaw niya sa mga taong katulad ng kanyang ina, na palaging mataas ang tingin sa kanyang sarili at nais nito ay palagi siyang masusunod, ganon ang mga katangian ng tao na labis niyang kinamumuhian. Winika ng binata kay Yen Lang na napasobra ba ang mga ginawa niya, na nagpataranta sa dalaga, at sinabing hindi lamang siya sanay na may nagbibigay sa kanya ng atensyon kaya't nais niya lamang ditong magpasalamat. Napangiti naman ang ating bida at winikang ang pasasalamat nito ay maglalaho sa oras na magsimula na sila sa tunay nilang pag-eensayo. Bago umalis ay sinabi ni Joyok na nais niyang malaman sa dalaga kung ano ang itsura ng kanilang constellation, ngunit ang alam lamang ni Yen Lang ay gumagamit ito ng yelo. Dahil hindi naman siya madalas manatili sa kanilang clan kaya't wala siyang gaanong impormasyon dito. Subalit narinig niya na hindi nangingialam ang kanilang constellation sa mga problema at mga nangyayari sa kanilang clan, kaya't kakaunti lang talaga ang may nakakaalam tungkol dito. Nagtatakang sinabi ni Joyok na hindi ba't kaya pumunta si Yeonhwa ay dahil inutos ng constellation na ibalik ang dalaga sa Snow Soul Clan. Maging ang dalaga ay nagtataka dahil hindi naman siya konektado sa constellation, dahil sa kanilang clan ay siya lamang ang hindi nakatanggap ng basbas dito. Kaya't sa dami ng mga katanungan ay napagpasyahan na lamang ni Joyok na tanungin ito sa oras na magkaharap na sila, mabilis na nagpaalam ang binata at winika kay Yen Lang na magpahinga na ito upang makabawi ng lakas, dahil ang dalaga ang magiging gabay niya sa pagpunta sa Snow Soul Clan. Sa silid ni Joyok, tinawagan nito si Adelia at winika na nais niyang humingi ng pabor dito, dahil nakalaban niya ang head ng Snow Soul Clan. Nang marinig ito ay nagulat si Adelia at tinanong kung paano nangyari iyon. Sinabi naman ng binata na nagtalo sila ng babae dahil nasa Valhalla ang anak nito, dagdag pa ni Joyok na siya na din ang bahala sa mga equipment na nasira nila. Winika naman ni Adelia na siya na ang bahala dito dahil madali lamang itong palitan. Tanong pa nito sa binata kung may nais pa ba siyang ipagawa. Sinabi naman ni Joyok kung may alam ba ito patungkol sa constellation ng Snow Soul Clan. Ngunit tugon ng babae na wala siyang masyadong alam dito dahil hindi ito katulad ng kanilang constellation na nakakasalamuha o nakikita nila. Naintindihan naman agad ito ng binata at tinanong kung nagparamdam na ba si Domi, subalit sinabi ni Adelia na hanggang ngayon ay wala pa din silang balita dito. Nang marinig ito ay napag-isip-isip ng ating bida na halos imposible talagang magkita-kita ang mga constellation. Nang matapos ang tawag ay nagtataka si Joyok kung bakit ang daming taong walang alam kahit na kaunting impormasyon tungkol sa constellation ng Snow Soul Clan. Bigla namang nagsalita si Varche at winikang hindi ganyan ang Hyan o Kim na kilala niya, dahil sa pagkakatanda niya, ito ay isang tao na handang itutok ang sandata niya kahit na sino pa ang kalaban nito. Ngunit paliwanag ng binata na kailangan niyang maghanda dahil ang katawan niya ang kahinaan niya sa ngayon,
kaya't isang kahangalan kung basta na lamang siya susugod doon nang hindi nalalaman kung ano ang mga kakayahan ng constellation na haharapin niya. At isa pa ay sa mental realm sila maglalaban kaya't malaki ang kalamangan nito sa kanya, nang biglang napaisip ang ating bida kung bakit sobrang hina ni Varche sa mental realm. Dapat ito ay may kakayahan din magamit ang buo niyang lakas katulad ng ibang constellation. Ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang winika ng Tower Master na bibigyan niya ito ng tips kung sa mental realm sila maglalaban. Ang lakas sa mental realm ay walang kinalaman sa pisikal na lakas. Ang lakas ay nakaayon lamang sa iyong tinataglay na pisikal na lakas. Pag-alit na winika ng binata na masyado lamang nito pinagugulo dahil parehas lamang iyon. Ngunit sinabi ni Varche na maaaring parehas nga lamang iyon para sa isang normal na tao, subalit magkaiba ito pagdating kay Joyok kaya't lagi niya itong isipin. Dahil sa pinagsasabi ng Tower Master ay napakalma ang binata at sinabing naiintindihan niya na ang nais nitong sabihin, kaya't isa na lamang ang maaari niyang gawin at iyon ay gulpihin ang constellation. Isang linggo ang nakalipas, sa Snow Soul Clan, winika ni Yonhwa sa ating bida na ang akala niya ay tumakbo na ito, tugon ng binata na mas responsable siya kaysa sa iniisip niya, kaya't agad niya itong tinanong kung maaari na ba niya hawakan ang kanilang divine artifact. Sinabi naman ng babae na sumunod lamang ito sa kanya, at ilang sandali pa ay pumasok sila Joyok sa isang kakaibang silid na umuulan ng nyebe. Sabay mabilis na kinuha ni Yonhwa ang isang kahon na naglalaman ng kanilang divine artifact, at mayabang na winikang napag-isipan niya na gagawin niyang alipin ang binata kapag natalo na ito. Tugon naman ng binata na maari niyang gawin ang lahat ng gusto niya kaya't ibigay na nito ang gloves nang makapagsimula na sila. Pagkaabot ay mabilis itong hinawakan ng ating bida, matapos nito ay napunta siya sa harapan ng isang lalaking nakaupo, at matikas na tinanong nito kung sino ang binata, tugon naman ni Joyok na sasabihin niya kung sino siya kung mauuna itong magpakilala. Biglang napagtanto ng lalaki na ang binata ang nagbabanta sa kanilang clan. Paasar namang winika ng ating bida na bakit hindi muna sila magpakilala sa isa't isa. Subalit tugon ng lalaki na gagawin lamang nila iyon kapag nagawa niyang makaligtas sa kanyang atake. Sabay mabilis itong nagpakawala ng isang range attack na puro yelo patungo sa binata, ngunit ni isa ay walang tumama sa ating bida. Dahil mahusay na naiwasan ay napahanga ang constellation sa kakayahan ng binata. Dahil ang isang normal na pagtalon ay hindi ito maiiwasan kaya't maaaring gumamit ito ng mana upang mas pabilisin pa ang kanyang sarili. Katulad ng napag-usapan ay nais sanang magpakilala ng constellation subalit hindi niya maalala ang kanyang pangalan simula nang mapunta siya sa mental realm, kaya't maaari na lamang niya tawagin siyang the King of the Deep Snow. Subalit ang tawag ng mga taong nananalig sa kanya ay the God of Chaos. At ang tawag ng may mga takot sa kanya ay ang Snow Demon, at kapag pinagsama ang dalawang titulong iyon tinatawag siyang the Chaos Snow God. Winika naman ng ating bida na siya naman ay si Joyok Kim, 17 taong gulang, isang estudyante at walang absent. Habang naghahanda sa pag-atake ay sinabi ng constellation na tatandaan niya ang pangalan ng binata, at kasabay nito ay nag-angatan ang mga ice pillar, upang maharangan ang mga posibleng takasan ng ating bida. At agad na gumawa ang constellation ng kasunod na atake sa pamamagitan ng pagsuntok sa hangin ay biglang naglabasan ang mga matutulis na yelo patungo sa binata. Dahil wala ng pagpipilian ay inilabas na ng ating bida ang kanyang paboritong espada, at mabilis na ipinanghambalos sa mga yelo. Dahilan upang bumalik ang mga atake sa constellation na mabilis naman itong napigilan, pagmamalaki ng lalaki na walang magagawa ang binata sa kanya dahil kontrolado niya ang snow at mga yelo sa loob ng mental realm. Ngunit walang pakialam ang ating bida sa kanyang mga pinagsasabi kaya't mabilis itong sumugod, at nagpakawala ng isang atake na mabilis namang nasalag ng constellation.
Winika ng lalaki na nakakahanga ang mga diskarte nito sa pakikipaglaban subalit masyado pang kulang ang lakas nito para siya ay labanan. Habang nag-iipon ng mana sa kanyang kamay ay sinabi ng ating bida na subukan niya ang isang attacking ito kung kulang pa sa lakas. Sabay nagpakawala ng isang malakas na suntok na tumama sa Constellation, at nagresulta sa pagkakatalsik nito ng malayo. Sa pagbangon ng lalaki ay may napagtanto ito na parang pamilyar sa kanya ang mana at espadang hawak ng binata, at sigurado siya na isang tao lamang ang kilala niyang mayroon nito at ito ay ang martial arts god, na mabilis namang kinumpirma ng ating bida. Dahil dito ay naisip ng lalaki na hindi niya alam ang buong pagkatao niya subalit nasaksihan niya mismo ang kapangyarihan nito 300 taon na ang nakakalipas. Nang mga oras na iyon ay inatake siya ng malaking grupo ng mga halimaw, nagawa naman niyang paslangin ang iba sa mga ito, subalit masyadong malaki ang isang batalyon para kayanin niya mag-isa. Hanggang sa napagpasyahan niya na lamang pumatay ng ilan sa mga ito hanggat maaari kahit kapalit ay ang buhay niya, subalit bago ito mangyari ay dumating ang martial arts god. Nang mga panahon na iyon ay iniisip niya kung bakit napunta doon ang binata at handang makipaglaban sa mga halimaw, subalit nilabas nito ang kanyang itim na espada at iwinasiwa sa mga ito, na nagpaiwan sa kanyang manghang-mangha at tulala. At ito ay kaparehas ng mana na nararamdaman niya ngayon, nagbago man ang katawan niya ay nakakasigurado siya na ito ang martial arts god na nakita niya. Dahil sa tagal nakatambay ng Constellation ay tinanong ng ating bida kung may balak pa ba itong umatake. Winika ng Constellation na pinangarap niya din makalaban ang martial arts god noon, kaya't walang dahilan upang sayangin niya ang pagkakataong ito at sisiguraduhin niyang lalabanan niya ito ng buong lakas. Yeah!